Magandang araw po, Ginoong Zhao. Magsimula na tayo. Sage, lumabas na kayong lahat. Pinapunta pa kami dito ng malayo. Wala namang nangyari. Pinapalayas lang kami. Akala ko makakalapit kami. Sa pinuno ng pamilya Zhao, sayang lang. Ang ganda-ganda ko ngayon. Ano sa tingin nyo? Baka naman hindi siya kapable? Tara na. Kamusta? Miss, may reservation pa ba kayo? Yung private room na nireserba ni Ginoong Zhu. Nasa room 606 pa SI Ginoong Zhao. Enjoy your meal. Salamat. Naku, dalawang Ginoong Zhao ngayon. Kumakain lahat sa hotel. Baka mali ang binigay kong room number. Kasalanan ko po, hindi ako naging maayos sa trabaho. Pwede niyo po akong parusahan. Gawin ang lahat ng paraan. Hanapin siya kahit ano ang mangyari. Opo. Xiao, sumasakit na naman ba ang ulo mo? Xiao, hintayin Montag lang ako sandali. Kukuha ako agad ng doktor. Pasensya na. Hoy, tatay, ngayon ang araw ng pagpupulong ng magkabilang pamilya. Nandito na ako sa hotel, huwag kang mahuli ha. Akay, ano nang nangyari sa'yo? Ano nang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ikaw pala? Huwag kang aalis. Buti na lang, mukhang hindi niya nakita ang mukha ko. Ang amoy na ito. Sino ka? Saya Olihua. Huwag kang aalis. I locked down ang buong hotel. Hanapin ang babaeng pumasok sa kwarto ko kaninang gabi. Opo. Cici, bakit ngayon ka lang dumating? May nangyari ba? Nasaan si Tito? Pasensya na. May ginagawa ang tatay ko, darating siya mamaya. Kanina kasi naligaw ako ng daan. Okay lang, upo ka na. Sabi nga sa akin ni Akay, mabait at matalino ka. At ang ganda-ganda mo pa. Talagang swerte si Akay na makuha ka. Mas mataas ka sa kanya. Biro mo lang po, tita. Cici, bakit gusot ang buhok Montag? Naku, nawala ang hairband ko. Tutulungan kitang ayusin. Sino kayo? Kaninang gabi, may babaeng pumasok sa kwarto ng aming bisita na may masamang balak. Inutusan kaming hanapin siya. Kung mahahanap ako ng lalaking iyon, paano kung hindi niya ako tigilan? Ako ang panganay na anak ng pamilyang Zhao. Wala kayong hahanapin dito. Walang hinahanap na kahina-hinalang tao. Ano? Sinasabi mo bang may kahina-hinalang tao dito? Cici. Pangit ng itsura mo. Okay ka lang ba? Okay lang, medyo masama lang ang pakiramdam ko. Gusto mo bang pumunta sa ospital? Hindi na kailangan, uuwi na lang ako at magpapahinga.
Akay, dalhin mo agad si Zizi sa kanyang kwarto para magpahinga. Mahalaga ang kalusugan. Salamat po, tita. Tara na. Ikaw, Xiao Ye. Paumanhin po, hindi ko mahanap ang babaeng pumasok sa kwarto mo kaninang gabi. Na pumasok sa kwarto mo. Sea Olihua. Hindi ka makakatakas. Paano nangyari ito? Akala ko panaginip lang iyon. Pero ang lalaki sa panaginip ko, totoong tao pala. Ano ba ang dapat kong gawin? Sea Olihua, saan ka patatakbo? Loko ka, bitawan mo ako. Engagement ring, gabi-gabi tayong magkasama. At nagbabalak ka pang pakasalan ng ibang lalaki. Ang daming babae sa mundo. Bakit ako lang ang pinag-iinitan mo? Ano ang kinalaman nila sa akin? Pakiusap, patawarin mo na ako. Sea Olihua, akin ka lang. Sea Olihua, akin ka lang. Buti na lang, nandito pa ang singsing, talagang baliw ka. Siguro kapag nakapagpakasal na ako kay Akay, hindi na niya ako gagambalain. Akay, magpakasal na tayo sa susunod na linggo. Ang saya, sa wakas makakasalan ko na ang aking mahal. Pero, bago tayo magpakasal, may isang napakahalagang tao na gusto kong ipakilala sa iyo. CJ. Sana maging maayos ang lahat. Maupo kayo. Akay, hindi ba sinabi mong ipapakilala mo sa akin ang isang napakahalagang tao? Nasaan tayo ngayon? Ito ang lumang bahay ng Zhao, ngayon. Espesyal akong nagdala sa iyo para makilala ang tiyuhin. Siya ang pinakamakapangyarihan sa pamilya Zhao. Kung hindi siya sang-ayon, baka hindi tayo makapagpakasal. Maupo ka. Kumusta po, Xiao Ye? Nahuli na ang taksil. Ano ang gagawin natin? Ako mismo ang mag-interoga sa kanya. Huwag kang pumunta. Ayaw ng tiyuhin na may mga nakikialam kapag may ginagawa siya. Maghintay muna kayo, pagkatapos ni Xiaoye, ay tatawagin kayo. Salamat. Akay, anong klaseng tao ang tiyuhin mo? Kahit hindi ko siya masyadong nakita kanina, ang lakas ng dating niya. Nakakakilabot talaga. Siya ang hari ng itim at puting mundo sa Han City, puno ng kapangyarihan. Tinatawag siyang buhay na diablo. Xiao, pasensya na, mali ako. Hindi ko dapat ipinagkanulo ka. Pakiusap, patawarin mo ako. Pa sa mga nagkasala kay tiyuhin Xiao. Ang takot sa kamatayan ay laging kasama nila. Wala talaga akong alam, pakiusap, huwag mo akong patayin. Tiyuhin Xiao. Wala talaga akong alam. Dalawang pagkakataon na lang ang natitira mo. Hanggang sa mawala ang lahat ng halaga niya. Sasabihin ko na, sasabihin ko na. Sasabihin ko, ang kalaban mo, sinabi niya bibigyan ako ng 10 milyon. Para ipagkanulo ang lihim ng proyekto mo, wala na akong alam pa. Ayokong mamatay, tiyuhin Xiao, ayokong mamatay. Sa akin. Walang pagkakataon para magsisi. Okay lang, huwag kang matako, okay lang. Kanina, yun ba ay putok ng baril? Okay lang, si tiyuhin Xiao lang yun.
Pinarusahan niya ang mga taksil sa kanya. Hindi niya tayo gagawan ng masama. Binata Ju, hinihintay ka ni Tiuhin Xiao. Tara na. Huwag, Tiuhin Xiao, Tiuhin Xiao. Hindi ko dapat ipinakanulo ka. Pakiusap, bigyan mo ako ng mabilis na kamatayan. Tiuhin Xiao, bigyan mo ako ng mabilis na kamatayan. Tiuhin Xiao. Tulong. Ang kanyang binti. Akai, ang tiyuhin mo ay napakalupit. Minsan, ang pagiging mabait sa kaaway ay pagiging malupit sa sarili. Akai, baka mas mabuti na lang na bumalik na lang tayo sa ibang araw. Medyo natatakot ako. Lishi, hindi ba matagal mo nang gustong magpakasal sa akin? Kung palalampasin natin ito, hindi natin alam kung gaano katagal pa tayo maghihintay. Yung lalaki sa panaginip, parang ayaw niya na ikakasal na ako, siguro. Pagkatapos kong ikasal kay Akai, hindi na niya ako guguluhin. Sa puntong ito, hindi ako pwedeng sumuko. Tiuhin, ito ang aking nobya na si Lishi, ngayon. Dinala ko siya pa makilala ka. Sana payagan mo ang aming kasal. Nakilala na po namin si Tiyuhin. Oo. Ito ang handog ni Tiuhin Xiao. Pa sa inyong kasal. Salamat, Tiuhin. Nakilala ko na kayo pero hindi ako makakadalo sa kasal. Pamilyar ang boses na ito. Ano? Hindi mo gusto ang regalo ko? Pasensya na, nahulog ko lang. Itaas mo ang iyong ulo. Ano ang gagawin ko, ang lalaki sa panaginip? Ay ang tiyuhin ni Akai. Kung makilala niya ako. Nakakatakot ba ang itsura ko? Nagbibiro ka lang tiyuhin, may ubo lang ako nitong mga nakaraang araw. Hindi maganda ang itsura ko. Natatakot akong makita mo ako. Ayokong ulitin ang aking sinabi. Tiuhin, ang aking nobya ay mahiyain. Hindi pa nakakita ng taong kagaya mo. Sana ay huwag kang magalit. Sige na. Halika. Opo. Dalawa, umalis na kayo. Tiuhin, alis na muna kami. Akai, sinabi ng tiyuhin mo. Na hindi siya dadalo sa ating kasal. Totoo ba iyon? Ang Tiuhin ay ang presidente ng Zhao Corporation. Siya ang nagpapatakbo ng ekonomiya ng buong Han City. Abala siya sa mga malalaking bagay. Siguro ang kasal ko ay walang halaga sa kanya. Okay lang, mag-imbita tayo ng 2 o 3 malalapit na kaibigan. Maghanda lang tayo ng ilang mesa. Zizi, ang pagpapakasal sa iyo ay ang pinakamalaking karangalan sa buhay ko. Basta makasal ako, si Zhao Tingxiao. Dahil sa relasyon ni Akai. Siguro hindi na niya ako guguluhin. Xiao, ayon sa salaysay ng taksil. Nakikipagsabuatan sa mga dayuhang puwersa at itinatago nila ang kanilang mga galaw. Hindi namin sila matunton. Walang plano na walang butas. Ipapaalam ko sa kanya ang kahihinatnan ng paglaban sa akin. Ipapatuloy ang pagsisiyasat. Opo. Xiao, sumasakit na naman ba ang ulo mo? Gamot. Ito, o. Xiao, ang gamot ay may lason. Kung patuloy kang umiinom nito, hindi ito magandang solusyon. Baka dapat magpatingin tayo sa doktor. May balita na ba kay Xiao Lihua? Ako ay nagkulang, ginamit ko na ang lahat. Ng kapangyarihan ng Zhao family, naniniwala ako, na matatagpuan din siya sa lalong madaling panahon. Kung hindi siya sa Han City, hanapin siya sa Amerika o sa Dragon Country. Kung hindi sapat ang Zoo Corporation, gamitin mo ang lahat ng tao. Hanapin mo siya. Opo,
Chiao, matagal na siyang naghihintay sa labas. Tiyuhin, bukas ay ang kasal ko at ni Zeshi. Gusto kong gamitin ang Zhao Corporation, ang pinakamalaking bulwagan para sa pagdiriwang. Pero narinig ko, parang inarkila mo na yon. Pwede bang makios up, pahiram muna. Ganitong bagay, sabihin mo lang kay Assistant Wang. Nga pala. Ito ang imbitasyon sa kasal bukas. Sana makapunta ka. Kung hindi, okay lang din. Sino siya? Asawa ko, ang panganay na anak ng pamilya Li, si Lizzie. Litzy. Siya pala. Dinala ko siya sa iyo dati. Baka mahiyain lang talaga siya. Ayaw kang kausapin, baka hindi mo naalala. Hindi ko akalain ang taong hinahanap ko ng matagal. Nandito pala. Sa harap mismo ng mga mata ko. At nagpapakasal pa sa pamangkin ko, ang lakas ng loob mo. Tito, may problema ba sa imbitasyon? Kung may problema, pwedeng ulitin ko. Hanggang sa masyahan ka. Hindi masaya ako sa kasal mo. Dadalhin ko pa rin. Talaga ba? Noong huli naming nakita ni Zeji, paulit-ulit niyang tinatanong kung pupunta ka sa kasal. Masaya siya sigurado kapag nalaman niyang pupunta ka. Huwag kang mag-alala. May handa akong malaking regalo para sa inyo. Ipagbigay alam. Kanselahin ang lakad bukas, pupunta ako sa kasal. Nga pala, huwag mo nang hanapin. Malapit na siyang bumalik sa akin. Opo. Sea Olihua. Malapit nang matapos ang larong ito. Akay, sa wakas dumating na ang araw na ito. Bukas ikakasal na kita. Akay, sabi ng tito mo. Hindi daw pupunta sa kasal natin, totoo ba? Ang ganda mo sa damit pangkasal. Bitawan mo ako. Hindi ka ba natatakot na malaman niya na ikakasal ka sa iba? Sa gabi sa panaginip nagkikita tayo. Nagmamahalan ng gusto. Panaginip lang iyon, maniniwala siya sa akin. Bastos ka. Ikaw ang unang nanakit sa akin. Kaya kita sinaktan. Namumula na ang kamay mo, masakit ba? Huwag pakiusap, patawarin mo ako. Malapit na akong ikasal, bakit mo pa ako ginugulo? Pakiusap, patawarin mo na ako. Ganun mo ba siya kamahal, ha? Tunay kaming nagmamahalan. Ako lang ang dapat sa'yo. Diablo ka talaga. Galit ako sa'yo. Ako nga ay isang diablo. Kaya, mas mabuti kung kusang mong kanselahin ang kasal. Kung hindi ang mga kahihinatnan. Hindi mo kayang harapin. Baliw. Siya ay isang tunay na baliw. Gusto ko lang mamuhay ng maayos kasama ang minamahal ko. Bakit hindi niya ako patawarin?
Hinalikan niya ang wedding dress na ito, hindi ko siya pwedeng sirain ang kasal ko. Tsitsi. Tsitsi, ano ang nangyari sa'yo? Akay, natatakot ako. Nanaginip ako ng masama, natatakot ako, hindi na ako pwedeng pakasalan mo. Hanggang ta. Panaginip lang yun. Bukas ikakasal na tayo, pagkatapos ng bukas. Asawa mo na ako. Huwag kang mag-alala, tandaan mo nandito ako. Binibini, bukas na ang kasal ninyo ng binata. Ngayon, giniit na ang bestida, anong gagawin bukas? Akay, pwede bang Chinese wedding na lang? Ayaw ko nang magsuot ng wedding dress. Sige, susundin kita. Isang bagong mag-asawa, sumusunod sa tradisyon, nagpapatuloy ng magandang kabanata. Nakasuot ng tradisyonal na kasuotan, nagsasagawa ng seremonya, dumating na ang tamang oras, unang yukod sa langit at lupa. Pangalawang yukod sa mga magulang. Pagkatapos ng araw na ito, ako na si Akay. Lehitimong asawa at pamangkin ni Zhao Tingxiao. Kahit nakilala niya ako, hindi na niya ako pwedeng guluhin. Mag-asawang nagyukod sa isa't isa. Sandali. Zhao Tingxiao. Bakit siya nandito? Hindi ba siya ang living yama ng Hancheng, ang may hawak ng kapangyarihan ng buhay at kamatayan, si Xiao? Xiao, hindi maganda ang relasyon niya sa pamilya ng Zhao. Ang eksena na ito, dumating ba siya para sa kasal o para manggulo? Bawasan ninyo ang ingay. Baka marinig ni Xiao. Gusto mo pa bang magkaroon ng dila? Kuya, bakit hindi ka nagpaalam bago ka dumating? Kami ay maghahanda sana. Kasalan ng pamangkin mo. Paano ako hindi darating bilang tiyuhin para magbigay ng malaking regalo? Isang set ng top class na alahas, 10 luxury cars, at isang mansion. Para kay Jushe. Buti na lang. Umara yung Zhao Tingxiao ay hindi nakita ang mukha ko. Hindi pa niya siguro alam na ako ang babae sa panaginip niya. Hindi naman dapat kayo gumastos, tiyuhin. Masaya na kami ni Zazie sa pagdalo mo sa kasal. Gusto mo talagang pumunta ako? Isang karangalan po sa akin ang pagdalo niyo, tiyuhin. Siyempre, hindi kita bibigyan. May regalo ako para sa'yo. Magugustuhan mo siguro ito. Kuya, ang rosaryong ito ay personal mong gamit. Si Zezhi ay pamangkin mo. Kung malaman ito ng iba, hindi ito magandang pakinggan. Isang rosaryo lang yan. Sino ang may lakas ng loob na punahin? Sabi nila, hindi iniiwan ni Xiaoyi ang rosaryong ito. Ang rosaryong ito ay simbolo ni Xiaoyi. Napakayaman, pero ibinigay pa sa pamangkin niya. Ano ba yan? Tiyuhin, personal mong gamit ang rosaryong ito. Napakalaking regalo. Hindi namin ito kayang tanggapin. Tatanungin lang kita. Gusto mo o hindi? Ako. Ihayaan mo ako. Xiaoye, nagpapasalamat kami sa pagdalo nyo. Sa kasal ng anak ko. Pero ang rosaryong ito ay napakahalaga. Napakalaking regalo para kay Zizhi. Baka hindi niya ito kayang tanggapin. Tiyuhin, hindi ko ito matatanggap. Ibalik ko na lang sa inyo. Ang mga bagay na ibinibigay ko ay walang naglakas loob na tanggihan. Ang importante ay matapos ang kasal. Ang rosaryo
Pwedeng ibalik na lang sa kanya pagkatapos. Salamat, tiyuhin. Akay, tapusin na natin ang seremonya. Huwag nating sayangin ang tamang oras. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Tuloy na natin, MC. Sigurado ka bang pakakasalan mo siya? Ngayon ay kasal namin ni Akay. Siyempre, pakakasalan ko siya. Wala akong ibang papakasalan kundi siya. Sigurado ka bang kaya mong harapin ang mga kahihinatnan? Ang mga sinabi niya, alam na ba niya ang tunay kong pagkatao? Hindi mangyayari yan. Zukay, alam mo ba? Kung anong klaseng babae ang pinakasalan mo? Bunzo. 3 taon kaming nagmamahalan ni Zizi. Malalim ang aming pagsasama. Salamat sa pagiging saksi namin ngayon, sa ibang araw. Kami mismo ang pupunta sa inyo para magpasalamat. Zizi, huwag kang mag-alala, anuman ang mangyari. Basta't magkasama tayo, hindi kita iwan. Hanggang sa huling hininga. Naniniwala ako sa'yo. Kay ganda ng pagmamahalan nyo. Nakakaiyak at nakakabilib. Ipapahayag ko na, ang seremonya ay magpapatuloy. Magbigay galang ang mag-asawa sa isa't isa. Huwag ilabas ang pamaypay mula sa kurtina. Takpan ang mga matang puno ng talino. Kung sabihing tulad ng buwan ang pagsasama, dapat magbukadkad ang bulaklak ng hamong. At ngayon, ang nobya ay mag-alis ng pamaypay. Tapos na ang seremonya ng kasal. Halik. Huwag. Ano ang ginangyari, Zizi? Bakit? Baka nahihiya ang nobya. Suyuin mo naman, nobyo. Nahihiya ba talaga? O may tinatago? Akay, ang unang halik natin. Gusto kong sa ating unang gabi na. Mukhang tunay nga ang pagmamahalan nila. Nakakahiya na ang mga sweet nila. Mahiyain ang nobya. Tigil na kayo, sige papayag na ako. Dalhin na sa silid. Zaishi, hintayin mo ako sa silid. Siya Olihwa, ikaw ang may gusto nito. Binibining Lee, ayon sa tradisyon, sa unang gabi, ang nobyo ang mag-alis ng pulang belo ng nobya. Ito'y simbolo ng walang hanggang pagsasama at pagkakaisa. Sige, salamat. Nakakairita. Ginoong Chiao, nasa kwarto mo na ang tao. Siya Olihwa, kapag nakita mo ako, malamang magulat ka. Ginoong Chiao, alam ng lahat na si Binibining Lee ay asawa ni Ginoong Zhao. Hindi ba't? Sinabi ko na kung kanino siya asawa, kung may magduda. Putulin ang dila at ipakain sa aso. Opo. Mukhang naitago ko kay Zhao Tingxiao. Pagkatapos ng gabing ito, magiging asawa na ako ni Akay. Magiging pamangkin na niya ako kahit anong gawin niya sa akin. Hindi na niya magagawa. Akay, bakit ka nandito? Hindi mo ba kailangang samahan ang mga bisita? Akay, bakit ka tahimik? Tingnan mo ng mabuti kung sino talaga ako. Bakit ikaw? Siya Olihwa, ang suwel mo. Ano ang dapat kong gawin sa'yo? Tito, ito ay aming silid tulugan. Para lang takasan ako, nakipagkasundo ka pa sa ibang lalaki.
Kaya ako na mismo ang hahanap sa'yo. Hay, hindi ko alam ang sinasabi mo. Kami ni Akay ay ikinasal na. Siya ang asawa ko. Hindi siya ibang lalaki. Kung malalaman niya na gabi-gabi kang nasa ilalim ko, at nagawa na natin ang lahat ng bagay na ginagawa ng mag-asawa, Panaginip lang yon. Ikinasal ako kay Akay. At wala kang kinalaman doon. huwag mo nang banggitin ang pangalan niya. Tulong! 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 Ngayon, hindi na kita paalisin. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka, isusumbong kita. Para malaman ng buong lungsod na isa kang salbahing nagnanakaw ng pamangkin. Walang saysay yan. Hindi mo ba alam ang kahulugan ng kwintas na ito? Hindi ba't ordinaryong kwintas lang yan? Noong 5 akong taong gulang, ibinigay ito ng nanay ko sa akin. Mula noon, hindi ko na ito inalis. Alam ng lahat sa lungsod ng Hansheng na ang kwintas na ito ay katumbas ko. Kaya ito ay regalo ko sa magiging asawa ko. Hindi ko alam na ganito kahalaga ang kwintas na ito. Ibabalik ko na ito sa'yo. Isinuot mo na ito sa harap ng lahat. Kaya akin ka na. Hindi ganito. Kung alam ko lang, na ito pala ang regalo mo. Hindi ko ito isusuot. Ang buong Hansheng ay akin. Kahit ano ang gusto mo, maibibigay ko. Baliw ka. Ako ang hari ng Hansheng at ikaw ang reyna. Ang buong lungsod ay yuyukod sa'yo. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Si Akay lang ang gusto ko. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Zhao Tingxiao, ano ang ginagawa mo? Ang mga bagay na ibinigay ko, walang makakatanggi. Zhao Tingxiao, pakiusap. Iwanan mo na ako. Ganito ba ako kasuklam sa'yo? Tito, nakita Montag ba si Zizi? Akay, nandito ako, Akay. Zizi, ikaw ba yan? Zizi, Ganito mo ba siya kamahal? Zizi, ano ang nangyari sa iyo? Sa buhay ko, si Akay lang ang kilala ko, maliban sa kanya. Wala akong gusto sa iba. Bitawan mo ako. Zizi, sasagipin kita, Zizi. Umalis ka. Tito, Iwanan Montag si Zizi, Tito. Ginong Zhao, si Xiao ay abala sa kanyang mga personal na gawain. Walang dapat makagambala. Ang asawa ko ay nasa loob, Zeshi, Tito. Iwanan Montag si Zizi. Ano ang ginagawa ninyo? Si Zukay ay iyong pamangkin. Nararapat ba ang ginagawa mo sa kanya? Ang nagawa ko sa walang takot sa anuman. Sino ang may lakas ng loob na sumalungat? Kung makikita niya ang ginagawa mo, sa tingin mo, maniniwala ba siya sa'yo? Bastos ka. Alam mo ba ang nangyari sa huling taong nang insulto sa akin? Ang kanyang dila ay pinutol at kinain ng isda. Subukan nating magpustahan. Kung pipiliin ka ni Zukay, palalayain kita. Kung hindi, manatili ka lang sa tabi ko. Tiyak na matatalo ka. Pipiliin ako ni Akay. Tignan natin. Papasukin mo siya. Zizi, Akay. Zizi, kumusta ka? Wala ka bang sugat? Akay. Akay, hindi ganoon ang akala mo. Ginong Xiao. Bastos. Ang tapang mo. Inampas mo ako. Azawa ka o Zizi. Walang sinuman ang pwedeng humawak sa kanya. Kahit ikaw pa ang tito ko. Haharapin kita hanggang dulo. Akay, tigilan na ninyo. Ihatid mo na ako. Gusto ko nang umalis dito. Tara, Saan mo dadalhin ang asawa ko? kayong dalawa. Bitawan ninyo. Bitawan mo siya.
Zhao Tingxiao, hindi mo ba sinabi na kung gusto ni Akay na dalhin ako? Hahayaan mo na lang. Nagbabalik ka ba sa salita mo? Huwag kang magmadali. Hindi pa tapos ang laro. Bitawan mo ako, sinungaling ka. Zhu Tingxiao. Bitawan mo siya ngayon din. Bitawan mo siya. Tawagin mo siyang tita. Akay, Panaginip mo lang yan. bakit mo siya hinahampas? Anong kasalanan niya? Naisipan niya ang tiyuhin niya, malaking kasalanan yan. Dapat mo siyang hampasin. Nagsisinungaling ka. Kasal na kami ni Akay. Asawa ako ng pamangkin mo. Ikaw ang may kasalanan. Kahit kontrolado mo ang lahat, hindi ako pakakasalan sa iyo. Wala kang magagawa. Zhu Tingxiao. Pitawan mo taksitsitsi. Ako ang pagbalingan mo ng galit mo. Akay, tigilan na ninyo, Akay. Kahit patayin mo ako ngayon, hindi ko kailanman ituturing si Zeshi bilang tita ko. Akay, pakiusap. Huwag mo na siyang hampasin. Mamamatay siya. Nagmamakaawa ka para sa kanya. Pakiusap. Kung hahayaan mo lang siya, gagawin ko ang lahat. Tumayo ka, Tsitsi. Huwag kang makiusap sa kanya. Ito, nagkamali ako. Gawin mo sa akin ang gusto mo. Talagang isang magkasintahang sawi. Naiiyak na ako sa inyong pagmamahalan. Kung ganon, bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Ang sakit ng pagkakabasa ko. Tita, ano ang gagawin ninyo? Nanay, Akay, ikaf et zitsitsi. Hindi ba dapat nasa kwarto ng kasal? Sino ang nanakit sa'yo? Tito. Ito ay problema naming dalawa. Bakit mo sinasama ang nanay ko? Pakawalan mo siya. Hayaan mong umalis. Ano ba talaga ang balak mo sa kanila? Oo. Kasunduan ng pagputol ng relasyon. Pagkatapos mong pirmahan ito, hindi ka na magiging parte ng pamilya Zhao at habang buhay, hindi ka na makakapasok sa Hancheng. Gusto mo kaming palayasin sa pamilya Zhao? Nang pakasalan ko ang kuya mo, may parte ako sa pamilya Zhao. Gusto mo kaming palisin sa pamilya Zhao. Para lang makuha mo ang yaman ng Zhao, panaginip mo yan. Tito, ako at ang nanay ko ay parte ng pamilya Zhao. Iyan ang katotohanan. Pwede bang tingnan mo na lang ang alaala ng tatay ko? At ibalik mo si Zizi sa akin. Patawarin mo kami. Huwag mong gawing masyadong makasarili. Gusto mo ba ng magandang asawa? O kayamanan at karangyaan? Ikaw ang pipili. Ayaw ko ng kayamanan at karangyaan. Ako lang ang nag-isang anak ng tatay ko. Kung palalayasin ako sa pamilya Zhao, paano ako makakatayo sa kanyang alaala? Si Zizi ang pinakamamahal kong babae. Mas mabuti pang patayin mo na lang ako kaysa pumili. Zhao Tingxiao, walang puso ka. Gusto mo bang mamatay kaming lahat? Gusto ko lang na makita mo ang katotohanan. Anak. Nanay mo ay naging unang asawa ng pamilya, Zhao sa loob ng 20 taon. Bigla na lang magiging mahirap ang mga alahas ko. At mga kotse, kung mawawala lahat, tatawanan ako ng mga kaibigan ko. Nakakahiya. Makinig ka sa nanay mo, maraming babae sa mundo. Kung wala si Lishi, makakahanap tayo ng iba. Huwag mo na. Kalabanin ang tito mo. Akay, pakiusap. Huwag mo akong iwan. Huwag kang mag-alala, may paraan. Dagdagan pa ng isa. 1 minutong limitasyon. Simula na ang 1-minute countdown. Tita Akay, okay lang, sabay tayong aalis. Kahit umalis tayo sa pamilya Zhao, kaya kong magtrabaho. Kikita ako para buhayin kayo. Pinipili ko, palayasin sila sa Han City. Itong matandang buto ko, alis sa pamilya Zhao. Paano ako mabubuhay? Anak, tulong montag ako. Pinipili ka o, pinipili ka o. Kamusta po, Tia?
Sea Olihua, tinatawag ka ng pamangkin mong Cha. Masaya ka ba? Bakit ayaw mo akong patawarin? Ano ba ang gusto mo sa akin? Baguhin ko na lang. Mas spoiled ka. Mas gusto ko. Tito, kanina ako ang may kasalanan. Pwede bang dahil sa ama ko? Patawarin mo kami ng nanay ko. Mula ngayon, tumahimik na lang. Gets, pare, kami. Hindi na magsasalita ng basta-basta. Salamat, Tito. Tingnan mo. Ito ang lalaking pinili mo, akala ko. Gaano kanya kamahal pero para sa pera. Katayuan, reputasyon, sa huli ay sumuko rin. Nagsisisi ka ba? Tsitsi. Ang buhay ko, galing sa mga magulang ko. Hindi ko pwedeng sirain ang kinabukasan ng pamilya namin. Lalo na hindi ko kayang panoorin ang nanay kong mamatay. Tutulungan ako. Kaya, para lang sa pera ng pamilya Zhu. Para sa sarili mo. Itinulak mo ako sa impyerno. Tito, hindi ka niya sasaktan, tiwala ka. Gagawan ko ng paan para iligtas ka. Zukay, sa loob ng 3 taon, parang bulag ako mula ngayon. Wala na tayong koneksyon. Tsitsi, hindi kita naprotektahan. Patawarin mo ako. Tama na, wala kang dapat ikonsensya sa kanya. Kasalanan niya kung bakit siya may mukha ng isang babaeng nakakasira ng lalaki. Kung hindi, paano mo nagawang magalit ang tito mo? Lishi, mula ngayon, wala ka nang kinalaman sa aming pamilya. Kung gusto mo, laruin mo na lang ng basta-basta. Kayong dalawa, kayang yumuko at kayang tumayo. Bitawan mo ako. Ano, umaasa ka pa ba na maililigtas ka niya? Zhao Tingxiao, kung masasatisfy kita, pakakawalan mo ba ako? Ibaba mo ako, bitawan mo ako. Ibaba mo ako. Bitawan mo ako. Ibaba mo ako. Ang sama mo, kahit katawan mo ay ipagpapalit mo. Hindi ba ito ang gusto mo? Sasabihin ko sa iyo kung ano talaga ang gusto ko. Ito ako. Sea Olihua, sa mga nakaraang taon, napanaginipan kong tayo ay mag-asawa ng hindi mabilang na beses, naalala ko. Bawat ekspresyon mo kapag nahuhumaling. Pero ang paborito ko pa rin ay ang bulaklak mong ito. Zhao Tingxiao, panaginip lang ang panaginip. Kahit anong gawin natin sa panaginip, hindi iyon totoo. Pipilitin kitang mahalin ako lang ang dapat mong maging akin. Pero ang puso ko, hindi kailanman magiging sa iyo. E di magalit ka. Mas matagal ang galit kaysa pag-ibig. Anak. Gising ka na. Okay ka lang ba? Nanay. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Paano hindi ako mag-alala, Zhao Tingxiao? Ay isang malaking salbahe, hindi lang niya inagaw ang manugang niya. Pinapalo ka pa ng mga tauhan niya. Kung may mangyari sa iyo, paano na ako? Nanay.
Kumusta na si Titi? Sa ganitong sitwasyon, siya pa rin ang iniisip mo. Nanay. Nasa Zhou family siya. Nag-enjoy, baka sa mga susunod na araw, ay magiging may bahay na ng Zhao family. Toto ba? Galing sa mga matatanda sa Zhao family ang balita, hindi naman ito kasinungalingan. Anak, kasalanan ko, pinilit kitang pakasalan siya. Akala ko ba, siya ay isang babaeng malandi, baka nga. Matagal nang kasama si Zhao Tingxiao. At ngayon, ikaw pa ang nasaktan. Huwag kang mag-alala, ma. Ang lahat ng kinuha ni Zhao Tingxiao ay babawiin ko ng isa-isa. Akay, huwag kang padalos-dalos. Si Zhu Tingxiao, ang may hawak sa ekonomiya ng Hancheng, malakas ang impluensya. Mahina tayong mag-ina kung lalaban ka sa kanya. Parang naghahanap ka ng kamatayan. Hindi pa tapos ang laban. Akala ni Zhao Tingxiao panalo na siya sa lambing ni Lechi. Pero hindi niya alam na ang lambing na iyon ay nakamamatay. Madam, oras na para kumain. Madam, isang araw na kayong hindi kumakain. Kung hindi kayo kakain, mapaparusahan kami ni Xiao. Lumabas. Xiao. Saan, madam? Nasa taas po si Madam, pero walang sumasagot sa kanya. Isang araw na po siyang hindi kumakain. Sea Olihua. Sea Olihua, anong nangyari sa'yo? Assistant Wang. Ano hindi nangyari? Tawagin mo agad si Ali, bilis. Ziege. Huwag hayaan mo akong umalis. Sea Olihua. Ganito ba kasakit ang pagiging malapit sa akin? Zhao Tingxiao, pakiusap. Huwag mo na akong guluhin. Sea Olihua. Maghihintay ako hanggang sa araw na mahalin mo ako ng totoo. Gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Huwag mo akong pakialaman. Lumabas. Sabi ng doktor dahil sa labis na emosyon mo. At low blood sugar. Kung hindi bumaba ang lagnat mo, kailangan mong pumunta sa ospital. Huwag mo akong hawakan. Bastos ka. May lakas ka pang itulak ako. Mukhang bumaba na nga ang lagnat mo. Medyo dehydrated ka. Uminom ka ng tubig. Zhao Tingxiao, huwag kang magpanggap na mabait dito. Kung may lakas ka, palayain mo ako. Anong klaseng lalaki ka? Ikulong mo ako dito. Lizzie, may limitasyon ang pasensya ko. Huwag mo nang subukan ang limitasyon ko. CJ, kung gusto mo akong patayin o saktan, bahala ka. Wala na akong pakialam. Sigurado ka ba? Ang iyong ama, mga kaibigan, ay hindi mo na alalahanin. Ikaw ay isang mapang-api at diktador na gago. Kung gagalawin mo sila, hindi kita patatawarin. Ganito na napasok lamang nararamdaman mo sa akin. Kahit nahiwalayan ko si Sukay, hindi kita mamahalin kailanman. Gago ka. Bumaba ka para kumain. Kung mag-aayuno ka ulit, hindi ako mag-atubiling pakainin ka. Kain na. Kahit nagalit ka sa akin,
Kailangan mong kumain para may lakas kang lumaban, hindi ba? Xiao Ye. Mula ngayon, may karapatan siyang malaman ang lahat tungkol sa akin. Sabihin mo, Li Dong. May nangyari. Anong nangyari sa tatay ko? Sabihin mo. Naglabas ang ospital ng notice ng critical condition. Makita siya ng pamilya sa huling pagkakataon. Paano nangyari ito? Xiao Liwa, huwag kang magpanik. Lidong, Zhao Ting Xiao, paano mo ako tratuhin? Hindi ko pinapansin, pero huwag mong saktan ang tatay ko. ihahatid kita muna sa ospital. Pag-usapan natin ang lahat pag gumaling na ang tatay mo. Hindi na kailangan. Kung may mangyari sa tatay ko, hindi kita patatawarin. Xiao Yi, hindi ba heart condition SI Li Dong? Anong pakialam mo diyan? Hanapin agad ang pinakamahusay na cardiologist sa bansa para mag-consult. Kailangang iligtas si Lidong. Opo, Xiao Yi. Bakit hindi mo sinabi sa asawa mo? Nagkakamali siya sa iyo. Marami na siyang pagkakamali sa akin. Okay lang. Ligtas na ang tatay mo. Oy, ikaw. Kung hindi dahil sa iyo, hindi magkakaganito ang tatay ko. Tatay, gising ka na. Huwag mo akong takutin, tatay. Ginoong Chiao, matagumpay ang operasyon. Kung maayos ang pahinga mo, makakalabas ka na agad ng ospital. Salamat sa hirap. Tara na. Babalikan kita para pagbayarin. Ginong Xiao, ano po ang nangyari sa inyo? Gamot. Ah, Gamot. Ginong Xiao. Ayos lang po ba kayo? Ginong Xiao. Yung sakit sa ulo niyo po, mas madalas na ngayon. Baka dapat magpatingin tayo sa doktor. Ginong Xiao, based sa mga tests, ang neurons niyo po ay sobrang aktibo, kaya kayo madalas magkasakit. May lunas ba? Hindi pa matukoy ang sanhi, maliban sa konserbatibong gamutan. Wala tayong magagawa. Ginong Xiao. Gamot. Ginoong Chiao, kinain nyo na po yung gamot kanina. Kung ulitin nyo, masasaktan kayo. Bigyan mo ako. Ginoong Chiao, pesensya na po. Ang gamot ay pansamantala lang. Kapag sumumpong, maaring mawala sa sarili o kaya. O kaya ano? Sabihin montak. O kaya, biglaang pagkamatay. Ginong Xiao. Hindi ganun kadali kunin ang buhay ko. Xiao. Tatay. Gising ka na, may masakit ba sa'yo? Tsitsi. Bakit ka umiyak? Tingnan mo, okay naman ako. Tatay, pasensya na, kasalanan ko lahat. Ako ang nagalit kay Zhao Ting Xiao. Kaya ikaw ang pinagbalingan niya na sugatan ka. Tsitsi, bakit Montag nasabi yan? Salamat kay Ginoong Chiao, siya ang nagligtas sa akin. Yung demonyo walang puso at malupit. Paano siya makakapagligtas? Nung sumumpong ang puso ko, kung hindi dahil kay Ginoong Chiao, at sa pinakamagaling na cardiac surgeon, baka. Hindi na kita nakita pa. Tabi-tabi po. Huwag kang magsabi ng masamang pangitain, tatay. Dapat kang mabuhay ng matagal. Dapat kang laging kasama ni Zaisi. Ziege. Tsitsi. Bakit ka pumayat? Tatay,
Gusto kong umuwi. Si Zhao Tingxiao ay isang mapagmalaki at diktador. Siya ang sumira sa kasal namin ni Akay. Bawat minuto at segundo na kasama ko siya ay parang impyerno. Kahit mukhang mahina ang loob si Zhao Kai sa ibabaw, sa totoo lang ay sakim at makasarili siya. Kung hindi lang kita nakita na mahal mo siya. At baka masaktan ka, hindi ko sana pinigilan. Sa kasalang ito, ngayon kitang hindi masaya. Kasalanan ka o lahat. Hindi po kayo ang may kasalanan. Lahat ng ito ay dahil kay Zhao Tingxiao. Kahit medyo radikal si Chiao sa kanyang mga gawain, hindi niya sinasaktan ang iba. Baka siya ang taong karapat-dapat mong pakasalan. Impossible. Kahit mamatay ang lahat ng lalaki sa mundo, hindi ko siya magugustuhan. Zeji, para kilalanin ang isang tao, kailangan mong tingnan ang kanyang puso. Okay na ang tatay mo. Sabi ng tatay mo, ikaw ang naghanap ng eksperto para sa operasyon niya. Salamat. Bukod sa salamat, wala ka na bang ibang sasabihin? Sa akin, Pasensya na, nagkamali ako sa iyo at nasaktan pa kita. Kung hindi ka masaya, parusahan mo na lang ako. Anong ginagawa mo? ikaw ang nagsabi na parusahan kita. Ito ang parusang para lang sa'yo. Bastos. Iniligtas ko ang buhay ng tatay mo. Isang salamat lang ang ibibigay mo sa akin. Ano ba ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Alam mo naman, Zhao Tingxiao. Hindi pa gumagaling ang puso ko, hindi pa ako handa. Natanggapin ang isang bagong tao. basta't lagi kang nasa tabi ko. Kahit gaano katagal maghihintay ako. Xiao. Xiao, may problema sa kumpanya na kailangan mong asikasuhin. Susunduin kita mamayang gabi. Zik Xiao. Umalis na ang misis sa ospital. Saya Olihua. Hindi ka makakatakas. MS Lee, ang ganda ng taste mo. Limited edition ang necktie na ito. Isa na lang ang natitira. Perfect na regalo para sa boyfriend. Ah, hindi ito para sa boyfriend ko. Ay, kaya pala may amoy na bahagya. Meron pa lang. Dumi dito. Leshi, kahit papaano ay magkaklas tayo sa college. Alis ka na lang nang walang paalam? May gagawin pa ako, wala akong oras para magkwentuhan. Anong gagawin mo? Nagmamadali kang maglingkod sa lalaki. Maging respeto naman kayo sa pagsasalita. Kaya mong gawin, pero ayaw mong pag-usapan. Itinakwil mo si Zhao Kai sa araw ng kasal nyo. At nakipagkalantari sa tiyuhin niya, alam na ng buong Han City. May mukha ka pang lumabas at magpasikat kung ako ang gumawa. Nang kahihiyang iyon, matagal na akong tumalon sa ilog. Mula noon hanggang ngayon, wala akong pinagsisisihan. Tiyan, tingnan Emma. Itinakwil siya ni Zhao Kai. Nag-iisip pa rin siyang bumili ng regalo para pumabor sa kanya. Ang cute. Noon, sobrang gusto ko si Zhao Kai. Kung hindi mo siya ginulo, matagal na sana akong naging girlfriend ni Jukai. Hindi ito para kay Sukay, ibalik mo sa akin. Kung hindi para kay Jukai, Eddie. Para sa ibang lalaki, ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Ikaw na walang hiya, demonita. Hoy, ano ba? Bitawan mo ako. Huwag, bitawan mo ako. Ang cute, ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Ikaw na walang hiya, demonita. Bitawan mo ako, huwag. Aray, bitawan mo ako. Lishi, kahit papaano ay anak ka ng pamilya Lee. Ganito lang ang suot mo, basura. Ang beds na iyon ay kay Zhao Tingxiao. Kung masira ito, kaya mo bang harapin ang consequences? Kian. Si Chiao ay isang malaking tao sa buong Han City.
na hindi natin pwedeng awayin, baka pwede nating kalimutan ito. Si Chiao ay may-ari ng buong Han City. Ang dami niyang alahas, ang prayer beads na ito, ay mumurahin lang, imposibleng kay Chiao ito. Huwag. Tara, tingnan ninyo ang babaeng ito sa gabi ng kasal niya. Itinakwil ang nobyo at nakipagkalantari sa tiyuhin nito. At pinapalo pa ang nobyo hanggang sa malubhang masugatan. Ano? Grabe naman. Tu. Walang hiya talaga. Sobrang desperada na sa lalaki. Hindi ganun. Ay, expose enyo ang babeng tu. Walang haya. Para makita ng lahat ang tunay niyang mukha. Huwag. Tigilan mo. Huwag kang kumuha. Bitawan mo ako. Tumigil ka. Anong ginagawa niyo? Chukay. Bitawan Montag. Tsitsi, okay ka lang? Babeng tu. Gaskasin kaun gayon yang muka Montag. Tingnan natin kung paano mo paligawan si Zhao Kai. Umalis ka diyan. Zhao Tingxiao, bakit ka nandito? Huwag kang matakot, nandito ako. Walang makakasakit sa'yo. Zinu kabia? Ha? Ako ay nagtuturo lang ng leksyon sa basura. Makikialam ka pa. Ikaf yung laliking kinakalantari ni Litsi, no? Sasabihin ko sa'yo, nagalit siya sa pamilya Zhao. Et kai kian kian, hintayin niyo. Magsisisi kayo. Gago. Yang Master Xiao. Kayo ang nanakit sa kanya. Eto yung babae. Sinabi niyang sa inyo yung prayer beads. Natakot kami na masira pangalan niyo, kaya kami umaksyon. Isang puta lang siya na nagpapakasarap sa kama. Para sa kapakanan niyo rin po kami. Kung bulag ka man, Huwag pa Yang Master Xiao. Tigilan Montag. Yang Master Yo, tulungan enyo po kami. Ayaw naming maging basura. Tito. Naniwala lang sila sa sismis kaya ganito. Paasakin na lang. Palampasin mo na sila. hindi ako ang masusunod dito. Pinapakiusapan ka ng pamangkin mo, ano sa tingin mo? Kapag nagkamali, dapat magdusa. Utusan mo palayasin ang pamilya nila sa Hansheng. Habang buhay na huwag nang bumalik. Sitsi, dati ang bait-bait Montag. Pikit na yon. Tumigil ka. Tita mo siya. Dati siyang nobya ko. Ulitin ko, asawa ko siya, tita mo. Sitsi, talaga bang magiging kayo ni Tito? Kapag naging kayo, lahat ng tao ay isusumpa ka. Paano nga ba nangyari ang lahat ng ito? Nakalimutan mo na ba? Hindi ganun, ako ay... Si Tito ang nagbanta sa nanay ko. Bilang anak, hindi ko naman pwedeng hayaan lang. Eh kanina, nung pinoprotektahan mo sila, naisip mo ba ako? Anong hirap ang dinanas ko? Iniwan mo ako dahil sa pera. Kaya naman, dahil sa reputasyon mo, hahayaan mo akong magdusa. Hindi ganun, hindi kita kailanman iniwan. Zeshi, nitong mga araw na ito, sinusubukan kong iligtas ka. Maniwala ka sa akin. Gagawan ko ng paan para bumalik ka sa akin. Magkakasama tayo hanggang pagtanda. Saya Olihua. Assistant Wang, pakawalan mo siya. Tsitsi, alam kong. May pagmamahal ka pa rin sa akin. Nang pumili ka, tiyak na. Wala na tayong kinabukasan. Hindi, mahal na mahal kita. Bakit, simulat sa pool, hindi mo? Matatag na pinili siya. Huwag mong dumisan ang salitang pag-ibig. Wala na tayong koneksyon. Magpatuloy na tayo sa ating buhay.
Zukay, ito na ang huling pagkakataon kong pagtiisan ka. Kung may susunod pa, hindi kita patatawarin. Hindi hunger strike, tumakas na lang. Wala, pakawalan mo ako. Bakit nandoon si Zukay? O baka naman, nagplano kayong dalawa? Para magtanan? Gusto ko lang sanang bumili ng regalo para sa iyo. Nadumihan ang regalo. Naputol pa ang rosaryo. Hindi ako nagsisinungaling, hindi ko alam kung bakit nandoon si Zukay. Maniwala ka sa akin. Pasensya na. Si Olihua. Huwag mo akong iwan kung hindi. Hindi ko alam kung ano ang magagawa ko. Nasaktan ka. Si Olihua. Nag-aalala ka ba sa akin? Hindi naman. Bitawan mo ako. Hindi pa kita napapahira ng gamot. Manatili ka lang sa tabi ko. Hindi kita hahayaang masaktan. Hindi ko kailangan ng proteksyon ng sinuman. Alayaan lang ang gusto ko. Si Olihua, mapanganib ang mundo sa labas. Makinig ka. Tawa ko, hindi alaga mo. Tumigil ka. Xiaoye, nagising ka rin. Isang araw at gabi ka nang walang malay. Anong nangyari sa akin? Xiaoye, hindi sakit ang iyong ulo, lason ito. Lesen? Mataas ang posisyon ng aming Xiaoye. Sino sa buong Hancheng ang may lakas ng loob na lason siya? Ayon sa blood report, nalason ka ng isang uri ng lason na tinatawag na Yuan Zhenghui. Kapag emosyonal ka, lalala ang lason. Nagiging malabo ang isip at sobrang sakit ng ulo. Ano MG hinihintay mo, Montak? Bilisan mo hanapin ang lunas. Magpatuloy ka. Anong nangyari? May lason din sa katawan ni Madam. Hindi ito makakasama sa kanya, pero ito ang ina ng lason mo. Magkaugnay kayo. Paano nangyari ito, Xiaoye? Baka sinadya ni Madam na patayin ka? Tumigil ka. May paraan ba? Ang lason na ito ay pumapasok sa puso. Kung hindi magkakasundo ang dalawang nalason, papatayin ng ina ang anak. Kung gusto mong mabuhay, kailangang alisin ang ina. Kaya, isa lang sa inyo ni Li ang mabubuhay. Walang dapat malaman ng iba tungkol dito. Kung hindi, ihanda mo ang ulo mo. Xiaoye, pag-isipan mo mabuti. Kailangan ka ng Hancheng at ng Zhao family. Nangako akong protektahan siya at hindi ko ito sisirain. Madam, Huwag mo akong tawaging madam. Wala akong kinalaman kay Zhao Tingxiao. Assistant Wang, anong ginagawa mo? Tumayo ka. Miss Li, pack yours up, kausapin Montag si Xiaoye. Grabe na ang sakit niya. Kung may sakit siya, magpatingin siya sa doktor. Bakit ako ang hinahanap? Miss Li, alam kong hindi mo gusto. Na nasa tabi ni Xiaoye, pero talagang hindi na niya kaya. Paano nangyari ito? Noong nakaraan ay maayos pa siya. Wala na akong magagawa. Mula nang pumanaw ang matandang ginang, si Xiao ay nasanay ng mag-isa. Maging sakit man o sugat. Siya lang ang nagtiis mag-isa. Kahit anong payo namin, hindi siya nakikinig, Li Xiaoji. Dahil lang sa iniligtas niya ang buhay ng iyong ama. Subukan mo siyang payuhan. Pero kung hindi siya makikinig, ano ang silbi ng payo ko? Maaming taon na akong kasama niya, at wala ng ibang tao ang nakapasok sa kanyang puso. Ikaw ang eksepsyon. Ang mga salita mo, tiyak na pakikinggan niya. Subukan ko na lang.
Salamat, Li Xiaoyi. Zhou Ting Xiao. Ang init mo. Xiao Lihua, huwag kang aalis. Hindi ako aalis, Zhou Ting Xiao. Inumin mo muna ang gamot, okay? Xiao Lihua, mabait ako. Huwag kang aalis, okay? Kanina lang para lang iligtas ka. Huwag kang mag-isip ng iba. Alam ko na. May lugar ako sa puso mo. Dahil lang sa iniligtas mo ang buhay ng tatay ko. Kaya ako nag-alaga sa iyo. Huwag kang mag-isip ng iba. Sana matagal akong magkasakit. Sino bang gustong magkasakit? Ang weird mo talaga. Para makita kita araw-araw. Dahil gising ka na, aalis na muna ako. Magpahinga ka na. Huwag kang aalis. Zhou Ting Xiao. Xiao Lihua, talagang may sakit ako. Alam mong may sakit ka, bakit hindi ka patahimik? Anong ipinagmamalaki mo? Sakit sa puso. Zhou Ting Xiao. Ako. Ako muna ang magsasalita. Para sa'yo. Ako ay isang diktador. Isang walang pusong demonyo. Pasensya na sa mga nasaktan ko sa'yo. Noon, hindi kita kilala, kaya nasabi ko. Ang mga salitang nasaktan ka. Zhou Ting Xiao. Hindi pa ako handang maintindihan ang nararamdaman ko. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras, okay? Anong ginagawa mo? Hawakan mo muna ako. Sandali lang. Pasensya na. Baka hindi kita kayang protektahan habang buhay. Si Xiao, hanggang ngayon. Nagsakripisyo pa para sa kanya. Hindi ko matanggap. Kaya sinabi ka o kay Miss Lee, si Xiao. Tungkol sa lason. Hindi alam ni Miss Lee, kaya pakiusap. Patawarin mo ang taxi assistant Wang Gayon. Huwag kayong mauli. Salamat, Xiao. Pagkatapos kong mamatay, ibigay mo ito kay Lazi. Sa panahong yon, siya na ang bagong boss ninyo. Xiao. Sige, habang hindi pa ako nawawalan ng kontrol. Ayusin mo na ang lahat. Zhou Ting Xiao. Nagluto ako ng sopas, gusto mo tikman? May mga katulong naman sa bahay, hindi mo kailangang mag-abala. Naisip ko lang na may sakit ka, baka kailangan mo ng sustansya. Nga pala, kamusta na ang sakit mo? Lumala lang ang dati kong sakit, walang problema. Gusto kong umuwi sandali. Pwede ba? Kailangan mong talunin muna ako. Kung matatalo mo ako, pagbibigyan kita. Ikaw ang nagsabi nito, ha? Pasok. Nanalo ako. Huwag mong kalimutan ang pangako mo sa akin.
Umuwi ka na. Kalimutan mo na ako. Mabuhay ka ng maayos. Zhao Tingxiao. Ano ibig mong sabihin? Paalisin mo ako. Dati, umiiyak at nagwawala para lang iwan ako. Ngayong pinapalayas na kita. Ayaw mo na. Pexman ba ang lahat ng sinabi mo sa akin? Gusto ko lang ang pakiramdam ng pananakop. Dati, nakakatuwa ka, pero ngayon, pareho ka lang ng ibang babae. Saya Olihua. Malaya ka na. Gago ka. Lizzie, sa wakas nakita rin kita. Bakit ka umiyak? Wala kang pakialam. Litsi. Madadala na kitang pawiin para magpakasal ulit tayo. Tapos, maging masaya tayong mag-asawa, no? Zukay. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Kung wala ka ng ibang sasabihin, mauna na ako. Litsi. Umibig ka na kakitisaw, di ba? Paano mo magagawang umibig sa kanya? Tawan mo ako, Zukay. Mukha nang ka. Paano ako magpapakalma? Ang aking nobya ay umiibig sa aking tiyuhin. Paano ako magpapakalma? Bitawan mo ako. Tama na, Zukay. Ang may kasalanan sa lahat ng ito ay hindi siya, kundi ikaw. Ikaw ang makasarili at duwag. Na ayaw lumaban. Ikaw ang nagpabaya sa kin. At ngayon, parang wala lang ang lahat. Hindi. Hindi ko kaya. Akala mo ba kayang protektahan kanya? Huwag kang mag-alala. Kahit mamatay na siya, wala sa'yo, di ba? Ang aking mungkahi. Sino ang sangayon? Sino ang tutol? Tutol ako. Bitawan mo ako. Ginong Ju. Nasa pulong po ng board si Ji Qiao. Hindi ito ang lugar para sa inyo. Narito ako ngayon sa pulong. Paibulgar ang inyong mga lihim. Mga kasama. Si Ju Qiao, Presidente ng Group, ay nalazon. Malapit ng mamatay. Tutubeng nalazon si Qiao. Walang gamot, 3 buwan na lang ang natitira. Tutu, nalazon si Qiao. Walang gamot, 3 buwan na lang ang natitira. Zukay, alam mo ba? Na illegal ang paggawa ng peking medical report. Kaya pakipaliwanag nga po, tiyuhin, kung totoo ang sinasabi ko. Totoong totoo ang report na ito. Paano nangyari? Nagsisinungaling ka, di ba? Mga kasama, narinig nyo na? Inamin na ni Ju Tingxiao. Malapit na siyang mamatay. Ang Zhao Group na napakalaki, hindi pwedeng walang leader. At bilang panganay na anak ng pangunahing linya ng pamilya Zhao, nararapat lamang na ako ang mamuno. Bilang chairman ng Zhao Corporation. Hindi ko alam noon. Sino ang nasa niya? Ang bilis mo namang sumulpot. Akala mo ba panalo ka na? Ano na yon kang nalaman mo? Mamamatay ka na, anong magagawa mo sa akin? Bastos, paano mo siya nagawang saktan? Ako ang naglason sa kanya, ngunit ikaw ang tunay na nakasakit sa kanya. Ano ang sinasabi mo? Litsi. Naalala mo ba, gabi-gabi siyang pumupunta para gambalain ka? Dahil yon sa lason na inilagay ko sa inyong dalawa. Ikaf naman, ang nagsilbing hudyat ng kanyang kamatayan. Habang lumalim ang pagmamahal niya, lalong lumalala ang kanyang paghihirap. Walang hiya ka. Nasaan ang antidote? Ibigay mo ang antidote. Antidote. Nga pala, alam mo ba kung bakit siya sumugod sa kasal? Dahil dinala kita para makita niya. At personal kong ibinigay ang imbitasyon na may larawan mo. Zhou Tingxiao. Zhou Tingxiao, kamusta ka? Zhou Tingxiao. Huwag kang umiyak. Ayos lang ako. Talagang romantiko. Assistant Wang, tawagan mo ang doktor. Tulungan mo siya. Wala nang saysay. Sinabi na ng doktor, kung gusto mong mabuhay si Xiao, ikaw ang dapat mamatay. Ngunit pinili ni Xiao na isakripisyo ang sarili. Para palayeng ka. Bakit ka ganoon kaswerte? Yung mga sinabi mo nang paalisin mo ako.
Peke lang lahat yon, di ba? Ang buhay ay sandali lamang. Masaya na ako. Dahil nagkaroon ako ng panahon kasama ka. Hindi pwede. Ngayon lang kita nagustuhan ng todo. Hindi mo ako pwedeng iwanang mag-isa. Talagang tapat ang damdamin. Huwag kang mag-alala, Tito. Kapag wala ka na, alagaan ko ng mabuti ang Zhao Corporation. At si Tita. Simula ngayon, si Lizzie ang magiging pinakamalaking shareholder ng Zoo Corporation. Ipinasa mo ang lahat ng iyong shares. Kay Lizzie? Ayon sa patakaran ng Board of Directors, simula ngayon, si Lizzie ang magiging chairman ng Zoo Corporation. Nabigo ang plano mo. Ziege, Juting Xiao. Lizzie, kung hindi kayo magiging makatarungan, huwag ninyong sisihin kung ako'y gaganti. Zukay, huwag mo nang ulitin ang mga pagkakamali mo. Tumigil ka na. Ilang taon ko itong pinaghandaan. Sa wakas, dumating na rin ang araw na ito. Si Juting Xiao at ako. Pareho kaming mga apo ng Zhao. Bakit siya? Ang nasa itaas na may kapangyarihan, habang ako'y nakayuko sa kanya. Ang tatay mo'y nagnakaw at nagkasala, nagpakamatay sa bilangguan. Halos mabangkarot ang Zoo Corporation. Hindi ba ako ang nag-ahon sa Zoo Corporation nitong mga nakarang taon? Ano pa ang hinanakit mo? Ano man ang mangyari, ngayon, lahat kayo. Ibibigay ninyo sa akin ang inyong shares at itatayo ako. Kung hindi, kamamatayan lang ang kahihinatnan. Baka ma-disappoint ka. Ang suspect na si Zhao Kai, ikaw ay akusado ng pagpatay, sumama ka sa amin, bitawan mo ako. Wala akong kasalanan, sila ang dapat parusahan, gago. Noong una, akala ko'y mahina ka at walang kakayahan. Hindi ko inakalang napakalakas mo pala. Ginamit mo ang anak ko bilang kasangkapan, naglagay ng lason at tumatay. Kung hindi noon, ikaw at si Zhao Tingqiao ay nagtulungan. Itinapoy kami ng nanay ko palabas ng Zhao Corporation. Hindi sana nangyari ito. Ang lahat ng dinanas ng anak mo ay dahil sa sarili mong mga ginawa. Matigas ang ulo. Juting Xiao, kahit makulong ako, mamamatay ka rin. Xiao, pasensya na, nahuli ako. Tamang-tama lang ang dating mo. Dadalhin kita ngayon sa ospital. Ngayon, tinipon ko ang Board of Directors. Bukod sa pag-alis kay Zukay, ang salot. May isa pa akong anunsyo. Simula ngayon, si Lizzie ang magiging chairman ng Zoo Corporation. Zhao Tingxiao. Doktor, kumusta na ang kanyang kalagayan? Maghanda na kayo. Wala na bang ibang paraan? Sa teorya, ang dalawang uri ng lason na ito ay magkasalunga. Kung magkakasundo, baka may pag-asa, ngunit kung sa proseso, hindi sapat ang pagkakaisa ninyong dalawa. Mamamatay sa lason. Kahit 1,000,000 pagkakataon lang. Gusto ko pa ring subukan. Ayaw ko. Sabi ng doktor, may pag-asa pa para maligtas. Bakit ayaw mo? Ako ang may anak na uod. Mamamatay ako. Pero ikaw ang may inang uod. Hindi ito magdudulot ng panganib sa buhay mo. Hindi ako pwedeng mag-risk. Alam kong mahal na mahal mo ako. Para lang iligtas ako, kahit mamatay ay handa ka. Pero alam mo ba, pareho lang ang nararamdaman ng puso ko sa'yo. Saya Olihua, Hayaan mo akong iligtas ka. Dr. Lee, kamusta na ang lason sa katawan niya? Dr. Lee, magsalita ka naman, ano na ang nangyari? Huwag kang mag-alala, Mrs. Ligtas na si Ginong Chiao. Mabuti naman, ligtas ka na sa wakas. ang bilis ko gumaling. Dahil sa maayos na pag-aalaga ni Zaisi. Pakiramdam ko kagabi. Napakasarap. Bakit ka ganyan? Seryoso akong kausap mo eh. CJ, seryoso rin akong kausap mo. Zaisi. Salamat. Anong salamat sa ganitong bagay? Ang pasasalamat ko. Hindi lang para sa kagabi. Mas importante. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang pag-ibig. Bakit bigla mong sinasabi to? Dahil sa'yo, naunawaan ko kung ano ang tunay na pag-ibig. Napakalayo ng pagkakamali ko noon. Ako ang pumilit na sumingit sa buhay mo. Ang dati mong buhay. Dapat ay tahimik at masaya. Ako ang nagpilit sa'yo. Hindi ganun, kusa akong pumayad. Nawala na ang lason. Hindi mo pa ba naiintindihan ang nararamdaman ko?
Naiintindihan ko. Kaya lalo akong nagpapasalamat. Dahil pinili mo pa rin mahalin ako. Kung talagang nagpapasalamat ka, ibigay mo ang buong buhay mo. Bilang pasasalamat, CJ, pumapayag ako.